Pagka po paulit-ulit yung pagyayabang at saka po yung paninira, yan po, ibig sabihin, may diferensya na yung nagsasalita. Sa kalaban yung kanyang kakulangan dahil marami pong pinangakuan at naka-live pa yung pinangakuan ng kanyang mga nasa hospital na kausap. Na di kuno, siya magbabayad ng 200,000, 400,000, 500,000 doon sa mga nasa hospital na ginagamit niya sa yung mga pangako na scholar, pangako na kung ano-anong libre, ay hindi naman din po nagagawa. Yan po at sasamahan ng paninira, ninenervyos na po. Medyo nararamdaman na po niya ang ating pong pagbabago. Lahat po ng mga kapitan natin, pangunguna ni IBC, kay Mayor Telo, Vice Mayor Baby, sa lahat po ng mga konsihales, sa ating pong mga magigiting na nakasama. Magandang hapon po. Maigi-igi at medyo humangin na. Nawala na lang po yung ating konting init. Yung hangin na lang, yung kabila ang pag-uusapan natin. Susundan ko lang po yung sinabi ni Kong Antonino doon po sa mahangin na kikong vlogger Mingming Pascual na tungkol po doon sa panibagong pagyayabang pagsisinungaling na about po doon sa COMELEC na di kuno ay sinabihan daw ni Doktora at ni Mayor Elan yung COMELEC para ipatigil yung pamimigay at pagtulong sa mga hospital at sa kanyang pondo sa nasyonal. Eh, sino naman ho kaya si Mayor Elan at isang civilian na doktora ang kayang magsabi sa COMELEC? Kaya po, para lang din sa kalinawanan ng lahat, ito po yung COMELEC mismo, si George Garcia, ang nagsasabi, COMELEC warrants disqualification of bets distributing ayuda sans exemption. Ibig kong sabihin, sa lahat po ito buong Pilipinas, bawal ang magbigay ng ayuda kung andoon mismo yung kandidato. Marami pong pinagbabawal pero may mga paraan yung mga ganyan sa pag-iwas na ang nakakagawa ng paraan yung timpong nakaupo. Maliwanag po ang sinasabi ng COMELEC kapag gumamit kayo ng ayuda o namigay ng ayuda na walang exemption sa COMELEC, either yan ay bulk buying o abuse. At yan po ang sinasabi ng COMELEC, hindi po ni Doktora at ni Mayor Elan. Hindi po natin kayang utusan ang nasyonal. Tayo po, pagka po paulit-ulit yung pagyayabang at saka po yung paninira, yan po, ibig sabihin, may diferensya na yung nagsasalita. At yung mga pangako na scholar, pangako na kung ano-anong libre, ay hindi naman din po nagagawa. Yan po at sasamahan ng paninira, ninenervyos na po. Medyo nararamdaman na po niya ang ating pong pagbabago at pagkakaisa sa Cabiao. Maraming salamat po sa mga taga-Cabiao. Pinalamang nyo si Doktora ng mahigit 5,000 nung nakaraang eleksyon. Ngayon po, natagdagan tayo ng halos 7 pa na kapitan. Dati po, 7. Ngayon po, nadagdagan pa ng 7, 14 na po. Kaya po, mas dumoble ang naniniwala at sumusuporta sa atin. Dahil tayo po, pag nagsalita yung totoo, pagka yung pong tao ay panay kayabangan at paninira, at yung po ay either na walang naiintindihan or may naiintindihan pero isinisisi sa kalaban yung kanyang kakulangan dahil marami pong pinangakuan at naka-live pa
yung pinangakuan ng kanyang mga nasa hospital na kausap. Na di kuno, siya magbabayad ng 200,000, 400,000, 500,000 doon sa mga nasa hospital na ginagamit niya sa paglalay. At ito po ay hindi naman po totoong binibigay. Pagka yung kung ganyang mga ayuda at mga pangako ay hindi nagagawa, talaga pong humahanap ng ibang butas para matakpan. At yun po ang panibagong paninira. Yung pong ganyan, ibig sabihin, meron pong mental problem. Yung po bang pathological liar. Ang ibig pong sabihin nun, sakit na po ito. It's an illness. Meron na pong pagkasira ang ulo itong si Kong Mengmeng. Dahil yung pong mga direksyong daan, direksyong bagay, pilit ibinabaluktot. Yung pangako niya na hindi niya naibigay, sinisisi sa kalaban. Yung kanyang mga pangako at commitment nung nakaraan, ginagawa po ng ibang dahilan. Pero matatalino po ang mga kakabyaw. Ito po ay hindi paninira, kundi po pagpapaliwanag. Pagka po yung ganyang mga may depresya sa ulo, ang ating pong inilagi dyan, magkakaproblema po tayo. Kung ito po ay matino, hindi po ito magmumura at magsusuot ng Barong Tagalog na nandoon yung logo niya sa likod ng kanyang opisina o sa kongreso. Hindi po ito ang gawain ng matinong congressman. Pakinggan po natin yung kanyang mga kagaguhan. Utang ina mo, kailan nagano? Hindot ka. Utang ina mo. Utang ina mo, kailan nagano? Utang ina mo, hindot ka. Utang ina mo. Kailan nagano? Hindot ka. Utang ina mo. Utang ina mo, kailan nagano? Utang ina mo rin. Utang ina mo. Hayop ka. Utang ina mo, mayor, kailan nagano? Ayan po. Ganyan katatas. Magbura si Kong Mengmeng pag-asa opisina. Pero pagka magkaharap, wala pong masasabi. At pagka po ganyan, ang ating pong iniidolo, may problema po tayo. Dahil ibig bang sabihin, kailangan lahat ng congressman mag-uniforme at magmumura, gayahin si Kong Mengmeng. Mas maganda po siguro, magmumura siya kaharap si Mayor Elan. Ipakain ko sa kanya mic punta. Huwag na ho patulan, kasi bawal na. Bawal na ho, kaya hindi na ho tayo magmumura. Ano ho? Utang ano yan. Nadinig ba? May sinabi pa eh. Meron pang sinabing, ano yung hindaw, Ha? Ano? Ano ho ba yun? Ginagawa pa at sinasabi pa ng tunay na lalaki yun. Talaga ho bang ganon na ang dapat nagsasabi, congressman na nakabarong Tagalog, yung ganung salita. Eh, tingin ko po, alam na nating pare-pareho. May depresya. May problema doon sa tao. Sabi nga po, pagka po, uulitin ko, pagka po pathological liar, ibig kong sabihin nun, talaga pong meron ng tama. Mental problem mo ang ibig sabihin nun. Kaya po, pag-isip-isipan mo natin. Kundi po ito may tama. Bakit po yung mga hindi nila sakop, yung agaw lupa na ating napapakinggan noon, kailangan po, doon mismo sa inagawan ng lupa, doon nyo rin nadidinig kung ano ang ginawa doon sa inagawan ng lupa. Ako po hindi naman musika ko, siguro natin yung mga ako po yung isa sa siguro po ng mga congressman yun. Ako po ay gusto ko matawa ko kasi naman sa akin. Nung po wala, yun po sinasabi ko, nakakaroon po doon sa atinan namin. Sabi ko po, alam mo na sabi ko yung sa atinan ko,
naman na kumuha ng lupa sa aming mga kasamahan. May mga nag-send sa akin ng mga video. Yung mga video na ito, may mga nag-video na may mga puno na sa akin na sinuho. Ewan, sinuho nun. Sinuho ng kalabaw o kung ano yun. Ang sabi daw, nung may akin ng lupa, ako daw nagpasuko, pinasuko ko daw, dadalhin nila ng dalawang sa doon. Hindi daw natin yung lupa. Inatumba ko yung mga puno nila. Ngayon, sasabihin yung inaagaw ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kahit mo isang paso na lupa, wala akong lupa. Hindi ko yung sila sa yung kasama pala sa namin yung lupa yung nilaluaw. Nakuha yan sa pamilya Sibilia. Kila Dr. Sibilia. Pagdating ko doon, nila ng Espino, sabi ko, gusto mo ko nila sa lugar na yan. Gusto kong binili yung lupa ko. Binili ko yung nakasakupan niya na 1,100 milyon. Pagpapamili pa ako ng lupa, pero hindi ako makaano ng lupa. Hindi po lang yung kahit kailan. Ano naman na yan sa tingin mo? Hindi ko sa tingin mo. Ayun po, nakita natin yung pabago-bagong salita. Kaya po, malinaw na yung kanyang pagsisinungaling paulit-ulit at siya rin po ang sumisira sa sarili niyang mga dinideklara. Napakalinaw po na hindi natin gawa, siya ang may gawa. Siya po ang nangagaw ng lupa at hindi po niya sakop yung mga lupain sa Minalungaw at hindi po niya nabili yung mga kahangga. Pag bumili ka ko ng lupa, merong kaukulang sukat yon at hindi mo uprang sakupin yung katabi. Pero lahat po ng katabi halos buong Minalungaw binakuran. Kaya po kawawa yung mga nandoon po sa ganung mga posisyon. Sana po dun sa ating mga kaibigan, mga kasama, kaya po natin pinapakita yung kaibahan ng nakaupo at yung kanilang pamilya ay alam na natin ang dapat na maging panuntunan sa buhay. Yung pong salita napakahalaga. Yung pinagbibili natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, yung po kailangan sinusunod at nakikinig sa atin. Kung ang bibilin po natin panay kasinungalingan, pagyayabang at pangangako tayo, magsasabi tayo sa ating pamilya, tapos babaliwalain, yung po kalukuhan. Hindi po natin gagawin yun. Pagka po yung ganitong mga programa at pagsasalita ang atin naman tutuntunin, ang makukuha natin doon, ay sabi nga, kabulastugan. Dahil yung pong kabulastugan, nagyayabang lang. Hindi naman para tayo ay pagserbisyuhan, kung hindi po para dukuhin yung mga mamamayan, dukuhin yung mga tao upang sila ay pagtiwalaan, upang sila ay makabalik muli sa posisyon. Sana po, mga kasama, mas maganda po yung meron po tayong kalayaan, kapayapaan, at respetuhan. At yung pong ating maging kasama, sana po yung totoong magsiservisyo, yung pong ating pwedeng asahan, hindi po mamimigay ng ayuda kung panahon lang ng eleksyon. Hindi po mamimigay ng ayuda at sasabihin kanya yung pera. Pero sa totoo po, hindi po kanya yung perang pinamimigay, kundi pera po ng DSWD, pera po ng national. Kapag kayo po ay kinuhanan ng ID, pinapirma kayo, hinanapan kayo ng Certificate of Indigency, ibig po sabihin yun, requirement yan ng DSWD. Kaya yung perang natatanggap nung nakakuha ng ayuda, hindi po pera ni Kong Mengmeng. Pera nyo rin po yun. Yun po yung ibinayad nyo ng tax. Pag bumili po kayo ng gasolina, bigas, bumili kayo ng sardinas, bumili kayo ng kung ano-anong mga bagay, pag bumili kayo ng fake na sigarilyo, alam tax yun, yung hindi fake na sigarilyo ang bibili nyo, yun po, tax din ng taong bayan. Tax ho ninyo. Pag nagbayad kayo ng, ano ba yung sinasabi kanina, na libre tubig, hindi naman na libre. Pag nagbayad kayo ng kuryente, sa kuryente at sa tubig, may tax ho yun. Bumabalik lang sa inyo yun. Pera din po natin yun, pera nyo rin. Taong bayan po ang may-ari noon. Kaya po, ibinabalik lang ng gobyerno yung natatanggap nyo na galing sa National Fund, especially po sa DSWD. Kahit sabihin pang-akap, kahit pa sabihin pong tupad,
yung pong lahat na yun, pera ng gobyerno. Kaya po lahat ng nakatanggap, wala pong dapat tanawin na utang na loob. Tayo po ay narito, tayo po ay magkakasama. Kaya po, napakahalaga ng bawat isa at bawat tulong at lakad na gagawin ng ating pong mga kaibigan dito. Sana po magsama-sama tayo at pagkaisahan natin, balik natin ang dapat at ibalik natin yung magsiserbisyong totoo, Doktora Maricel Natividad Laganyo.